today as we continue no sa pagpapatuloy ng ating series no entitled Those Who Have Ears Listen, no. Sino daw ang merong tenga? Sino ba dito may mga tenga? 'Di ba? Lahat tayo may tenga, so makinig, no. Makinig po tayo. At ang pag-uusapan natin ay tungkol sa parable of the mustard seed and the yeast, no. Nilagyan ko po ito yung title, no, pinamagatang. Yeah, Tagalog, no? Pinamagatang, no. Pero English yung title. Faith and action brings about growth. Yan. So babasahin ko po from Matthew 13:31 to 33. No, babasahin ko po sa English. Can I request everyone to please stand no sa pagbabasa ng ating salita ng ating Diyos. In Matthew 13 verse 31 to 33, no, Jesus himself said, no, another parable he put forth to them saying, the kingdom of heaven is like a mustard seed which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all the seeds, but when it is grown, it is greater than the herbs and becomes a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches. Another parable he spoke to them, the kingdom of heaven is like leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal, till it was all leavened. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa inyong pong salita, Lord God. Though this is a very short verses and parables, Panginoon, Lord, panalangin namin, mangusap po kayo sa aming mga puso, turuan niyo po kami, ipakita niyo po sa amin kung anong ibig sabihin ng inyong pong mga parables na ito. Maraming salamat, Panginoon. Kayo pong mangusap sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Maaari po tayo maupo. So doon sa binasa natin, no, dalawang bagay, no, yung pinag-usapan ng ating Panginoong Jesus dito. Unang-una yung mustard seed, no, at pangalawa yung leaven. So ano nga ba yung mustard seed? No? Ang mustard seed, ganito pong itsura niyan. No, actually may iba't ibang klase ng mustard seed. No, meron din yung black na na mustard seed, yung medyo mas maitim yung kanyang buto. Pero ganyan din ang itsura niya. No, para sa mga para siyang maliliit na butil, no, kung makikita ninyo ganyan sa kaliit, no. Although sinabi doon na it's the smallest, no, pero actually hindi naman siya yung small, meron pang mas maliit diyan na may nakita pa ako na mas maliit pa na buto diyan. Pero ang point dito na sinasabi ng ating Panginoon, maliit, no, itong mustard seed na to, no, pero tumutubo siya, no, para maging isang puno, no? Although hindi rin siya malaking puno, no? Next slide, tingnan natin. Ano bang itsura ng halaman ng mustard seed? Ganito po ang itsura ng halaman ng mustard seed. No? So kung nai-imagine niyo isa siyang malaking puno, hindi po siya malaking puno, no? Parang puno siya, no? It's considered, considered siya as a shrub, no? Parang maliit na puno, no? Ganito. Itong picture na to, no, nung tinitingnan ko dun nung hinahanap ko siya, no, kinuhanan niyan mismo sa Israel. No, so ganyan yung nakikita ng mga yung mustard seed, yung mustard plant, no, sa Israel, no, ganyan yung itsura niya. But it's big enough, no, malaki na siya para pagpugaran siya ng mga ibon. No, nagpupugad sila doon, naglagalagay sila ng nest doon. Doon sila nagpapahinga yung mga ibon, no, alam naman natin, parts of Israel, no, mga ibang parte ng Israel, no, nasa disyerto yan, no, tinatawag nilang wilderness, no, doon sa Israel. And pagka nakakita ang mga ibon, no, ng ganitong klaseng halaman, no, although hindi siya ganun kalaki, no, doon sila nagpapahinga, no, doon sila namamahinga kasi wala naman silang ibang mapupuntahan, no, mainit yung disyerto. So this is what it looks like, no, ito ganito yung itsura niya. No, meron siyang bulaklak na dilaw, no, kahit na yung brown or yung black na mustard seed, ganyan pa rin yung niya, no. Madilaw pa rin yung kanyang bulaklak. So makikita ninyo yung niya, meron pang may Jewish pa siya. Okay, so ano naman yung leaven? Okay, tingnan natin yung leaven. Okay, what is leaven? Leaven is yeast, no? Doon sa mga nakakaalam na, 'di ba, ang yeast pampaalsa ng tinapay. No, pag hindi mo nilagyan ng yeast or hindi mo nileaven yung tinapay, no, hindi mo siya nilagyan ng yeast, ganito magiging itsura niyan. 'Di ba? Manipis lang siya na 'di ba? Parang siya.
No, ano bang tawag sa ganun? Yung pang pizza. Parang pang pizza na ano. So ganun lang ganyan lang yung itsura niya. Pero pag ito ang itsura ng yeast, no, pag hinalo mo sa sa masa ng tinapay, no, yung flour, no, yung harina, no, na hinaluan minsan ng itlog at ng tubig, no, ganito ang nagiging itsura niyan. No, and it is able to feed, no, more people, no, mas maraming nakakakain. Okay? So, yun yung leaven is a small amount of yeast, no? Napaka-konti lang 'yan. Konti lang yung dinadagdag dun sa masa ng ng tinapay. Pero, no, pagka umalsa na siya, no, kaya iniiwan nila 'yan doon para umalsa siya, no? Hindi yan instant na paglagay mo, parang biglang lolobo, no? Hindi. Pagka siya, no, iniiwan nila 'yan ng medyo matagal, no? Saan na ba yun? Yun. No, iniiwan nila yan na medyo matagal para umalsa yung tinapay. Okay? So both parables, no, itong dalawang kwentong ito, no, sa teksto natin ngayong umagang ito, no, talks about something small, no. Pinag-uusapan dito maliliit na mga bagay lang. Napakaliit na mustard seed, napakaliit na yeast, no. Pero, no, meron siyang, no, pagka ginamit mo siya, no, pag ang mustard seed, pagka itinanim mo, ang yeast, pagka hinalo mo, no, sa masa ng tinapay, lumalago sila, no? Nagiging malago, no, at nagagamit, nagiging kapaki-pakinabang. Yan, 'di ba? Kapaki-pakinabang, no, sa mas nakakarami. Now, itong parable na to, no, so sa text natin ngayong umaga to, no, reminds me, no, of how, no, this is exactly the opposite, no, parang opposite siya ng kultura natin, no, o kultura ng mundo. 'Di ba? Ano ba yung kultura ng mundo? 'Di ba? Ang kultura ng mundo, tumitingin yan doon sa mga malalaki, tumitingin yan doon sa magagaling, tumitingin yan, 'di ba, doon sa mga magaganda. 'Di ba? Ang ano natin parang pagka nakakita ka ng artista, uy, ganda, 'di ba? Artista, no, sikat. Diba? Pag nakakita ka ng magagaling na mga tao, matatalino mga tao, tali-talino naman ito. Diba sila yung umaangat, sila yung nagiging sila yung nagiging nakikilala, no? Okay. Ito lang recently lang itong election natin. Diba? Sino ba yung mga nanalo? Although ngayon medyo okay na yung election natin, no? Pero sino yung mga nanalo? Mga pangalan na madidinig nyo, nandyan sila, Tulfo, di ba? Yung mga sikat na napapanood natin sa TV, Aquino, di ba? Sila pa. Although, hindi ko sinasabi na wala silang karapatan na manalo, no? Sinasabi ko lang, may kinalaman yung kanilang mga pangalan, di ba? May kinalaman yung kanilang mga nagawa, no? Sila Bongo, di ba? Si Bongo, number 1 siya, di ba? So, yun yung mga, sila yung mga nananalo. Popular names, no? Mga sikat na mga si Lito Lapid. 'Di ba? Si Lito Lapid nanalo din siya, no? Bilang number Number 11 pa nga siya eh. Number 12 si Imelda. Si Imelda, si Amy pala. Nanay pala niya yung si Imelda. Pareho namang Ay eh. Yan, 'di ba? So si Marcos, 'di ba? Kilala din, 'di ba? Although sometimes in a negative way, no? Pero ito yung ito yung mga ito yung mga nakikilala natin. Medyo kinabahan ako doon sa isa eh, no? Yan, medyo kinabahan ako doon sa isa. Pero parang ganun tayo noon kasi basta artista, 'di ba? Ano yan? No, sikat yan, no, sila yung nananalo doon sa I'm not saying, no, hindi ko sinasabi na wala silang karapatan para tumakbo. Pinayagan nga silang tumakbo eh. Pero, 'di ba, ang importante is, 'di ba, dapat alam mo kung ano yung ginagawa mo. Dapat, 'di ba, tumutugma, 'di ba, yung gusto mong pasukan doon sa kakayanan mo. 'Di ba? Pero minsan, no, dahil nga meron kang pangalan, dahil nga artista ka, dahil nga sikat ka, 'di ba? Nalalagay ka sa mga lugar na hindi ka naman dapat nandoon. 'Di ba? Yun yung yan yung kultura ng ating mundo. No, hindi lang dito sa Pilipinas 'yan. No? Sa ibang mundo, ganun din. No? So, ganyan yung nangyayari. But the names like, di ba, sino sa inyo nakakilala kay Luke Espiritu?
kay Heidi Mendoza. Di ba? Sino may kilala sa kanila? Di ba? Iilan yung nakakakilala unless, no, i-research ninyo, hanapin nyo ano ba yung nagawa nila. Di ba? Hindi sila nananalo, no? Kasi, di ba, hindi naman sila kilala eh. Di ba? Hindi naman sila, no, hindi naman sila. Si Heidi Mendoza, no, ano siya, no, CPA siya, no, Certified Public Accountant. Naging ano siya, no, part siya ng COA before, 'di ba? Kinall out niya, no, may kinall out sa na Vice President, may kinall out sa na isang senador ata yon, may kinall out sa na general, no, to the point na ano nangyari, no, tinethreaten yung life niya. 'Di ba? Pinasok yung bahay nila. 'Di ba? Pero hindi siya kilala. 'Di ba? Hindi siya nakikilala. Si Luke Espiritu, sino ba si Luke Espiritu? Isa siyang lawyer, isa siyang labor leader, no? Advocate siya ng karapatan ng mga manggagawa, 'di ba? Pero hindi sila nananalo. Bakit? Kasi hindi kilala, no, yung kanilang mga pangalan. No, ganun yung ano natin, no? Ganun yung kultura natin. Okay? Now this proves, no, pinatutunayan lang dito na ang ways ni Lord, no, ang ways ni Lord is higher, no, than our ways. No, kabaligtaran, no, ang sistema ng ating Diyos, no, even the Bible tells us that, ang sistema ng ating Panginoon, 'di ba? Kakaiba sa sistema ng mundong ito. 'Di ba? Kabaligtaran siya kadalasan, no? Kabaligtaran siya ng sistema ng ating mundo. 'Di ba? Ang Diyos gusto niya ginagamit yung mga insignificant, gusto niya ginagamit yung mga hindi kilala, gusto niya ginagamit yung mga maliliit. 'Di ba? Bakit? Para patunayan sa atin ang kanyang kapangyarihan. No? To prove to us, no, na kaya niyang gawin, no, na kaya niyang gamitin, no, kahit ang maliliit na bagay. And that is why, no, ginamit niya dito itong example na itong mustard seed at saka nung leaven. No, napakaliliit na mga bagay pero, no, malaki ang impact. So sabi doon sa Matthew 13, 31 to 32, sabi doon, another parable, he put forth, no, binasa natin kanina, the kingdom of heaven is like a mustard seed which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all the seeds. But when it is grown, it is greater than the herbs and becomes a tree, so that the birds of the air come and nest, no, in its branches. Diba? Itong mustard seed na to, diba? Napakaliit yan, pero kapag itinanim mo, no, lumalaki siya, nakakinapangal siya. no, the mustard seed, although not the smallest seed, no, hindi siya yung pinakamaliit, no, ito ay isang ano, no, magandang malakas na simbolo, no, of growth. Walang paglago. Okay? Nagsisimula siya sa isang maliit na bagay, pero, no, in time, no, kapag inalagaan mo yan, no, lumalaki siya. It grows into a large bush, no, that provides, no, help, no, doon sa mga nangangailangan. No, sa kultura natin, the big, the mighty, the exceptional, 'di ba? Yan ang mga ano yan yung mga umaangat kadalasan, no? Hindi naman parate, pero kadalasan. Sila yung mabilis umangat. Sila yung mabilis makilala lalo, 'di ba? Pero kung hindi ka nakapag-aral, no, hindi ka angat sa iba, hindi ka matalino, 'di ba? Parati ka nasa row 4. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng row 4? 'Di ba? Yung mga bata ngayon, hindi na alam kung ano ibig sabihin ng row 4 eh. Pero pag nasa row 4 ka, kadalasan doon hinihiwalay yung mga ano yung mga medyo mapuro lang utak. 'Di ba? Nandoon kayo sa row 4. 'Di ba? Row 1, nandoon yung matatalino. 'Di ba? Ano? Alphabetical ngayon, alphabetical na. 'Di ba? So halo-halo na. Pero dati ganun. 'Di ba? Pagka mahina ka, doon ka sa hindi ko alam kung bakit. 'Di ba? Dapat nga sila yung nandoon sa harapan eh. 'Di ba? So ganun yung ano, no? Kung hindi ka matalino, minsan kung hindi ka gwapo, hindi ka maganda, 'di ba? Hindi ka artistahin, hindi ka papansinin. 'Di ba? Oh, 'di ba? Parang wala kang karapatan, parang wala kang karapatan. 'Di ba? Mahihirapan kang maging successful. Hindi ko sinasabi na, 'di ba, wala tayong mga kwento ng rags to riches na nagsimula sa maliit na bagay, biglang lumaki, no, kagaya nila Pacquiao, 'di ba? Nangyayari naman 'yon. Pero, no, it's more of an exception than a rule. 'Di ba? Parang exceptional yung mga ganyan dito sa mundo natin. Okay?
So power, no, money, influence, no, exceptional talent, no, this is what makes things happen. Ito yung hinahanap ng mga tao. 'Di ba? Kung sino yung may kapangyarihan, sino yung may pera, 'di ba? Sino may impluwensya, 'di ba? Kaya nga sa atin ang dami gusto maging gusto maging politiko. 'Di ba? Bakit? Yes, yung power. 'Di ba? Power. 'Di ba? Dahil merong power. No, minsan hindi lang sa pera eh. Yes, may pera din, 'di ba? Kung magiging corrupt ka, 'di ba? Marami kang makukuhang pera diyan, 'di ba? Maraming dadaan sa iyong mga kamay. Pero yung kadalasan, yung iba tumatakbo sila, no? Sa mga posisyon bilang mayor, bilang barangay captain o bilang, 'di ba, governor o presidente. Bakit? Because of power. 'Di ba? Meron silang impluwensya sa lahat ng tao. 'Di ba? All of the sudden, 'di ba, hindi ka masyadong kilala pero pag naging presidente ka, 'di ba, lahat na lang, 'di ba, nagbabaw sa iyo, lahat umuoo sa iyo, lahat, 'di ba, tinitingala ka. 'Di ba? Ganun yung no? Ganun yung sistema natin. Okay? Now the parable encourages us, no? Itinuturo sa atin, no? Pinapakita sa atin na kahit kahit na maliit na buto, no? Even the smallest seeds, no, of our faith, no? Kahit na maliit, no, na faith ang meron lang tayo, kahit na maliit na kabutihan, no? Small kindness, no? Or maliit na gawain, no, na mabuti, na nakakatulong sa kapwa, ay merong magandang resulta. 'Di ba? Meron niyang magandang, no, kahihinatnan. 'Di ba? Para hindi tayo ma-discourage. 'Di ba, na gumagawa ka ng mabuti, gumagawa ka ng tama, hindi nakikita ng mga tao, 'di ba? Pero meron niyang resulta, no, na maganda. Minsan yung ibang tao sabi nila, "Ayoko na nga maging honest." 'Di ba? Wala naman akong nararating sa pagiging honest. Buti pa yung mga sinungaling, buti pa yung mga magnanakaw, yumayaman, no, dito sa mundong ito. 'Di ba? Ganun yung ganun yung isipan natin, no? Pero 'di ba, dito ipinapakita that even that smallest, no, yung kahit yung maliit na pananampalataya natin sa ating Panginoon, yung maliit na kabutihan na ginagawa natin, meron niyang kahihinatnan. Meron niyang pupuntahan, no? Significant, no, sa Diyos yung efforts na ibinibigay natin, no, kahit na gaano pa kaliit yan. No, the parable of the mustard seed, no, in a way is countercultural. No, it goes against, no, ano ba countercultural? Sa Tagalog, 'di ba? It goes against, no, yung kung ano yung nakagisnan natin. 'Di ba? Kung ano na yung nakagisnan natin, kung ano yung parating ginagawa ng mga tao. Okay? It challenges us, no, to look at our world through a different lens, no? Para tingnan natin yung ating mundo sa kakaibang lente. No, na hindi ito parati, no, ang umaangat. Hindi mo kailangan maging matalino, hindi ko sinasabing huwag kayong mag-aral, 'di ba? Pero hindi mo kailangan maging matalino, hindi mo kailangan maging maganda. Lahat tayo ginawa ng Diyos. 'Di ba? Na ganito ang itsura. 'Di ba? Huwag na tayo maghanap ng iba. 'Di ba? Huwag na natin paretoke yung mga mukha natin o yung katawan natin. 'Di ba? Yan yung binigay sa atin ng ating Diyos. No? Yun yung yan yung sinasabi sa atin dito, no? Something like that, no, na kahit na maliit na bagay na ginagawa natin, no, meron niyang ibig sabihin, meron niyang, no, kahihinatnan, no, sa mundong ito. No? Lahat tayo tinawag, no, to take action, no, based on our faith, no, base sa ating mga pananampalataya. No? Kanino ba tayo nananampalataya? Nananampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Nananampalataya tayo sa Diyos. 'Di ba? Naniniwala tayo na niligtas tayo ng ating Diyos, no, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. No? And we need to take action. Kailangan, no, gumalaw tayo ng naaayon sa pananampalataya natin. 'Di ba? Hindi ibig sabihin na okay, ligtas na ako. 'Di ba? Oo, alam ko, binayaran ng ating Panginoong Hesus ang aking mga kasalanan. So anong gagawin ko? Upo na lang ako dito sa church. 'Di ba?
Makikinig na lang ako, papa-aircon na lang ako. Kahit minsan medyo mainit yung aircon natin. Di ba? Upo ka na lang dito. No? Upo ka na lang dito. Di ba? Hindi yan ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, di ba? Kahit na anong ginawa sa atin ng ating Panginoon, no? Sabihin natin, i-share natin sa iba. Bakit? Bakit natin kailangan gawin yun? Bakit natin kailangan sa iba? Ligtas naman na ako eh. Di ba? Pero bakit natin kailangan i-share sa iba? Para sila rin maligtas. Para sila rin makilala ang Panginoon. Para sila din, di ba, makinabang doon sa pinakikinabangan nating kaligtasan na binayaran ng ating Panginoong Jesus. Diba? So minsan, no, wag tayong swapang, no? Sorry for the word, no? Minsan, no, nagiging swapang tayo eh. 'Di ba? Kasi no, okay na ako eh, ligtas na ako, bahala na kayo, 'di ba? Bahala na kayo sa buhay ninyo. Parang ganun minsan yung attitude natin. No? Pero kailangan natin lumabas, kailangan natin, no, ipamahagi sa ibang tao. Sino ba si Jesus? Ano bang ginawa niya sa buhay natin? Paano ba niya binago yung buhay natin? 'Di ba? At kapag ginawa natin 'yan, 'di ba? Kapag ginawa natin 'yan, no? Nagmumultiply yan exponentially. Ano ba ibig sabihin na nagmumultiply sa exponentially? Ibig sabihin nun, 'di ba, dumadami yan. Hindi yan 1 plus 1, no, equals 2, 'di ba? 1 times 1 equals 1, 1 times 2 equals, no, 2, 2 times 2 equals 4. 'Di ba? Padami ng padami. Hindi yan, no? Hindi yan basta isang tao lang, no, ang madadagdag, no? Sapagkat yung isang tao na yan, pagka, no, shineran mo ng word, naligtas yan, nakilala niya ang Panginoong Hesus, magsishare din niya sa iba. Diba? Hindi mo kailangan ikaw lang ang gagawa. So, dumadami kayong gumagawa, dumadami kayong nagsishare ng word sa ibang tao, dumadami kayong, no, nagbabahagi ng magandang balita, no, sa ibang mga tao. And so, it becomes a huge tree. Diba? Yung dating ikaw lang mag-isa, akala mo ikaw lang mag-isa, pero, diba, lumalago siya. No? Christianity started, no, nagsimula yan, no, sa ating Panginoong Hesus. No, nagpunta siya dito sa mundong ito, 'di ba? 2,000 years ago. 'Di ba? Binayaran niya ang ating kasalanan, nagturo siya, nagpagaling siya. 'Di ba? Tapos namatay siya. No, and then nabuhay siyang muli. 'Di ba? And then 2,000 years from then, no, yung iba nung nagsimula yan, no, yung mga disipulo niya nagtatago pa sila. Di ba? Natatakot sila, baka madamay sila doon sa nangyari sa ating Panginoong Hesus. But then, no, binigyan sila ng banal na Espiritu. And they went out, no? Nag-share sila ng word, no? Binahagi nila yung magandang balita, pinakilala nila, no? Doon sa mga nasa paligid nila, yung kaya nilang abutin, no? Ipinamahagi nila yung magandang balita. Pinakilala nila kung sino si Hesus. Di ba? At lumago. No? Ngayon, no, Christianity, no, ay isa sa mga pinakamalalaking, no, movement o relihiyon o pananampalataya, no, dito sa mundong ito. Napakaraming nakakakilala sa kanya, napakaraming nakikinabang, no, sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Diba? Ganon, no, nagsimula sa napakaliit na bagay pero, di ba? Ngayon napakalago na. No, napakalaki na. Di ba? At patuloy pa yang lalaki. No? Hanggat naririto itong mundong ito, sabi ng ating Panginoon Jesus, patuloy yan. No? Patuloy yan nalalago. No? So a tiny mustard seed grows into faith that moves, no, mountains. No? Ganun yun. No? Sabi ng ating Panginoon Jesus, if you have faith, no, as small as a mustard seed, no, kung meron kang pananampalataya na sinliit, no, netong mustard seed na ito, sabihin mo doon sa bundok, na lumipat siya, lilipat siya. No? That is how faith moves, no, people. No? Ganyan ang nagagawa, no, ng isang napakaliit na pananampalataya natin sa ating Panginoon. And then, no, Jesus talked about leaven. No? Pinag-usapan din niya ang tungkol doon sa leaven. Ano ba leaven? Leaven is yeast. No? Sa Tagalog, ano sa Tagalog ang yeast? Libadura. Di ba? Meron bang ibang word, may iba bang Tagalog word para sa, ano? Pampaalsa. Mas madaling, pampaalsa. Di ba? Pero marami atang pampaalsa. Hindi lang ata yeast yung, ano. Di ba?
Pag magsuot ka high heels, pampaalsa din yun. Yeah. So, leaven or yeast, no? Sabi sa Matthew 13, no, verse 33, another parable he spoke to them. The kingdom of God, of heaven is like leaven, which a woman took and hid in 3 measures, no, of meal, till it was all leaven. Napakaigsi na isang verse, isang parable, isang verse. No? Sinabi lang ni Jesus doon, 'di ba? Ang kingdom the kingdom of heaven, para yang yeast. No, hinalo niya sa 3 measures. Ano ba ang 3 measures of 3 measures of meal. No, ang 3 measures of meal, sa sinasabi nila parang mga 5 pounds, no, of dough. No, medyo madami, no? 5 pounds of dough. Pero gaano ba kadami yung 5 pounds of dough? That's not much. Pero no, once it is leavened, no, once na nahaluan siya, no, ng libadura, nahaluan siya ng yeast, kaya niyang pakainin ang 100 tao. Di ba? Ganun kadami, no, yung kaya niyang pakainin. No, yung kaya niyang i-serve. Okay? A small amount, just a small amount. No, gaano ba kadami? Kadalasan ba gaano kadami? Sino ba dito yung nagbe-bake? Gaano ba kadaming yeast? 1/4 teaspoon sa gaano karaming Sa 3 cups. Ilang percent yun? Konti lang. Basta konti. Di ba? Di ba? Konting maliit. Basta konting-konti lang. Pero ganun lang kakonti, pero kaya niyang, kaya niyang i-multiply. Kaya niyang paramihin. No? Kaya niyang palakihin. No? Yun yung sinasabi dun sa leaven. No? It slowly permeates. Pag sinabing permeate, ibig sabihin, kumakalat siya, no, doon sa mix ng tinapay, no, at pinalalago niya ito. No? Now, the parable, no, highlights how the influence of God's kingdom, no, can gradually spread, no, transforming individuals, communities, and even entire culture. No, ito yung sinasabi, no, ito yung dito hinahalin tulad ng ating Panginoong Yesus, na yung napakaliit na faith, napakaliit na pananampalataya natin, kung gaano niya, no, kung paano ginagamit ito ng Panginoon, di ba? Para maimpluwensyahan, no, ang ibang tao, no, communities, di ba? No, even a whole country, no, buong bansa, no, even entire cultures, no, yun yung kayang gawin nun, no, sa isang pananampalataya ng isang tao, kaya niyang palaguin yan. Kayang palaguin ng ating Panginoon. No? Just the yeast leavens dough, no? God's kingdom, no? Subtly, no, but powerfully change hearts and minds. No, yung pananampalataya na yan, kayang baguhin ng Diyos ang pag-iisip, ang puso ng isang tao. No? Kaya niyang baliktarin, no, ang ating mga, no, pag-iisip, no, towards, no, what is positive, no, papunta sa kung ano ang tama, sa kung ano ang katotohanan. No? Yan ang ginagawa ng pananampalataya natin, maliit na pananampalataya, kahit sa maliit na pananampalataya natin sa ating Diyos. Okay? So para saan nga ba itong mga parables na ito? No? Para saan nga ba itong mga parables? Bakit ba nagtuturo, no, ng parables ang ating Panginoong Hesus? No? Bakit nga ba niya yung tinuturo? Okay? Now, these parables, no, are a call to faith. No, tinatawag tayo sa pananampalataya. No, tinatawag tayo ng Diyos. Kinikwento niya yan para tawagin tayo, no, sa pananampalataya. Okay? It is, number 1, it is a call, no, to faith. No, bilang mga mananampalataya, tinatawag tayo ng Diyos, no, na itanim, no, itong napakaliit na seed ng pananampalataya na nilagay niya. No, ang Diyos ang unang naglagay niya sa ating mga puso. No, pero, di ba, habang, no, lumalago itong pananampalatayang ito sa ating mga puso, sa ating mga buhay, no, dapat, no, itinatanim din natin niya sa puso ng ibang mga tao. Ilalagay natin niya sa puso ng ibang para dumami, para lumaki, no, itong harvest na ito. No?
We are called to put our faith, no, in our Lord Jesus Christ. No, tinatawag tayo, hindi lamang ikaw ang tinawag ng Diyos, di ba, para makakilala sa Kanya, para manampalataya sa Kanya. Di ba? Lahat ng tao, tandaan natin ang ating Panginoong Hesus, namatay siya hindi para sa iisang tao, sa dadalawang tao, sa isang, para lang doon sa Kanyang 12 disipulo, no, or apostles, hindi. Namatay siya para sa lahat ng tao. No? Para sa lahat ng tao. And that is why kailangan nating, no, i-share, kailangan nating itanim, no, itong pananampalatayang ito sa puso, no, ng bawat isa. No? Huwag natin problemahin, no, minsan kasi na ano tayo, no, na minsan nadi-discourage tayo. No, bakit tayo nadi-discourage? Kasi nagsi-share ka ng salita, pero parang hindi ka naririnig, parang hindi ka naiintindihan, parang, di ba, wala silang pakialam, no, kung ano yung sabihin mo. Minsan ganun tayo, kaya minsan nadi-discourage tayo, pero tandaan natin, no? Tandaan natin, ang goal natin, ang ano natin, no, ang ating role, no, sa ating pananampalataya ay ang magtatanim, no, nitong seed na to. No? To plant that seed, 'di ba? Sino ang magpapalago niyan? Ang Diyos ang magpapalago. Ang banal na espiritu, no, ang magpapabago sa buhay ng mga tao. Hindi natin kayang baguhin ang buhay ng mga tao. Diba? Hindi ko kayang baguhin ang buhay ni Jimmy. Hindi ko kayang baguhin ang kanyang pag-iisip. Hindi ko kayang, diba, baguhin yung pag-iisip ni Joy. Diba? Tanging ang Diyos lamang ang may kaya niyan. Ang Diyos ang may gawa niyan. Ano ang kailangan natin gawin? Kailangan natin itanim. No? Itong seed na ito ng pananampalataya. Kailangan nilang makilala, no, ang ating Panginoong Hesus. Kailangan nilang matanggap ang banal na Espiritu. Diba? Para sila lumago, para magkaroon ng pagbabago, no, sa kanilang mga buhay. So it is a call to faith. Magtiwala tayo sa Diyos na gagawin niya kung ano ang dapat niyang gawin. Diba? Anong pinagagawa sa atin? Itanim. Itanim itong seed na ito. We are called to put our faith in Jesus. We are called to put our faith in His words and His promises. Diba? Na magtiwala tayo, no, sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga sinasabi, sa Kanyang, no, mga pangako sa atin. That despite of what the world is telling us, no, however insignificant we are, no, according to this world's standards, no, na kahit na, di ba, sabihin ng mundo, di ba, na baliwala naman yan sinasabi mo. Di ba? Ito ang pinaniniwalaan namin, hindi kami naniniwala sa iyo. Di ba? Ito ang tamang gawin, no, para sa kanila. No? Alam natin na kapag sumunod tayo sa ating Diyos, ang Diyos ang magbabago ng sistema ng mundo ito. Kayang baguhin ng Diyos yan. No? Kaya niyang baguhin, di ba, ang mga nangyayari sa ating paligid. Hindi natin kailangan lumayo. Di ba, minsan nakala natin, oh, magmi-mission ako, punta ako ng Palawan, punta ako ng China, punta ako ng Japan. Di ba? Sige, paano ka pupunta doon? Di ba? Magsimula ka kung saan ka naroroon. Di ba? Magsimula ka kung saan ka naroroon. Magsimula ka sa inyong mga tahanan, magsimula ka sa inyong trabaho, sa kung saan ka nagtatrabaho, magsimula ka sa inyong mga eskwelahan. Diba? Kung saan ka inilagay ng Diyos, doon ka magsimula. At kung dalhin ka niya sa ibang lugar, ibig sabihin nun, magsimula ka ulit doon. Pero kung saan ka naroroon, diba? Doon ka magsimula. Huwag mo sabihin, sige, magsisimula ako pagka nakapunta na ako ng Palawan. Eh, kung hindi ka makapunta ng Palawan, diba? Paano yun? Kung saan ka naroroon, saan ka nilagay ng Diyos, doon ka magsimula. Diba? At tandaan natin, no? God is in control. Siya ang nakakaalam ng lahat. Siya ang may control, no, ng ating mga buhay. Kahit na ano pang mangyari, diba? Kahit na makatanggap tayo ng rejection upon rejection upon rejection, i-reject tayo ng mga tao, no, hindi nila tanggapin yung sinasabi natin, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong titigil. Kasi Diyos ang magbabago sa kanilang mga buhay. Second, it is also a call, no, to patience and growth. No?
ang isang, no, yung mustard seed na yan, kapag itinanim mo sa lupa, di ba, at inabangan mo ang kanyang pagtubo, di ba, ay maiinip ka. Di ba? Dahil hindi yan tutubo agad. No, hindi yan tutubo agad. It takes time, it takes care, it takes water. Di ba? Kailangan mong diligan, kailangan mong alagaan, kailangan mong bunutin yung mga weeds na nasa paligid niya para sa tumubo. Di ba? Pero kapag tumubo na siya, di ba, gagawin niya kung ano yung kailangan niyang gawin. Di ba? And so, yung faith natin, it takes time, no, for it to grow. Pero, di ba, yung faith na yan na inilagay, no, ng Diyos sa ating mga puso, di ba, hindi yan pababayaan ng Diyos na isang maliit na seed lang. O na isang kapirasong libadura lang. Di ba? Palalaguin niya yan. Palalaguin niya yan, no, sa ating mga buhay. The seed, no, a small seed of faith grows exponentially and is capable of achieving great things. No, marami siyang kayang gawin. No, marami siyang kayang abutin. Diba? Kung matatandaan natin, no, gaano katagal lumago ang isang di ko alam kung gaano katagal, no, para yung mustard seed para siya maging isang, no, isang maliit na puno, no. Probably, no, it might take, no, a year, 2 years, no, maybe even 3 years, no. Minsan ganun katagal, no, yung pagtubo, no, ng isang puno. Pero kapag tumubo na siya, no, sa bawat stage ng kanyang paglaki, meron niyang pakinabang. No? Meron pakinabang yan sa mga nasa paligid niya. Kaya wag tayong mawawala ng pag-asa. No? Kaya nga sinasabi dito, it is a call, no, to patience and growth. 'Di ba? Lalago tayo. 'Di ba? Kaya lang minsan yung paglago natin, no, nasa sa atin. Kapag hindi natin inaalagaan, no, yung ating sarili, yung pananampalataya na ibinigay sa atin, 'di ba? Tayo rin, no, ang nagpapabagal ng ating paglaki. Gaya ng isang buto, kapag hindi mo dinidiligan 'yan, 'di ba? Pag hindi mo siya dinidiligan, hindi mo siya inaalagaan, 'di ba? Bumabagal ang kanyang paglaki. Tutubo pa rin 'yan. Kaya lang bumabagal ang kanyang paglaki. 'Di ba? Sabi sa 1 Peter 2:1-3, therefore rid yourselves of all malice, all deceit, hypocrisy, envy, slander, all kinds, no, of every kind. No, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow in your salvation. Now that you have tasted the Lord, that the Lord is good. Diba? Sinasabi dito, diba? Layuan na natin yung mga dati nating gawin, yung dati nating kasalanan, yung dati nating buhay. Diba? Huwag na nating balikan yan. Yun ang nagpapabagal sa ating paglago. Diba? Kapag, no, binabalikan natin yung dati nating mga kasalanan, no? Yung dati nating mga pag-uugali, no? Babagal ang ating babagal ang ating paglagong spiritual. Kaya importante, no? Importante, sabi nga dito, no? Rid yourselves of all malice, deceit, no? Yung mga panloloko, yung hypocrisy, diba? Inggit, no, slander. Ano ba ang slander? No, ano sa Tagalog ang slander? Paninirang puri. Diba? Paninirang puri. No, nagsasalita ka ng bagay na hindi mo naman alam o hindi naman totoo, parang chismis. Diba? Tigilan na natin 'yan. Diba? Kasi magpapabagal 'yan, no, sa ating paglago. Peter encourages believers to persevere. Di ba, magpursige daw tayo, no, sa ating pananampalataya, no, para lumago tayo, no, sa ating, no, pagkakakilala sa ating Diyos. Like a mustard seed, we are predisposed to grow in our faith. Ano ba ibig sabihin ng predisposed? Ibig sabihin, yung mustard seed na yan, di ba, dinesign talaga ni Lord yan para, pansumpit? Di ba? Hindi. Ang design na itong mustard seed na to ay para lumago.
Yun yung ibig sabihin ng predisposed siya. Diba? Meron ng plano ang Diyos para dyan, sa butong yan. Diba? Nalalago yan, lalaki yan. Diba? Huwag lang nating pigilan. Diba? Kasi pwede nating pigilan yan. So lalago yan. Kapag inalagaan natin itong faith na ito, itong seed na ito na inilagay sa atin ng ating Diyos, lalago. No? Lalago yung faith na yan. No? Pangatlo, it is also, no, itong mga parables na ito, this is also a symbol of hope. No? It is also a symbol of hope. No? Pag-asa. No? Simbolo ito ng ating pag-asa. No? The parable of the mustard seed and the leaven, no, offer hope. No? It offers, no, binibigyan tayo ng pag-asa, binibigyan tayo, no, ng encouragement, no, ng pampasigla, no, sa ating mga buhay. No, pinapaalala sa atin, no, na ang kapangyarihan ng ating Diyos, no, ay inilalagay niya sa ating mga buhay. No, gagawin niya, no, kung ano ang nararapat sa ating mga buhay. Yan ang ginagawa ng ating Diyos. So, itong mga parables na to, sinasabi niya doon, di ba? Kapag ginamit mo yung faith na yan, tinanim mo yung seed na yan, lalago yan. Kapag nilagay mo yung libadura na yan doon sa masa ng tinapay, aalsa yung tinapay na yan. Kapag ginamit natin yung faith natin, itinanim natin sa buhay ng ibang tao, lalago yan. Lalago, no? Yung itinatanim natin. Pang-apat, it is also, itong parable na to is also a warning. No? Bakit sa warning? No? Merong isang interpretasyon, no? Na, although not a very, no, popular interpretation. No? Hindi siya isang popular na interpretation itong parable na to. Pero sinasabi nga nila, no, na kadalasan itong yeast o yung libadura, no, at saka yung ibon, no, minsan ginagamit, no, as a symbol of evil or a symbol of sin. No, merong ganung interpretation. So it's also a warning, no? Isa rin itong warning, no, para sa atin, no? Sinasabi na, no, magiging na mako-corrupt, no, yung kingdom ni Lord, yung faith natin, no, yung church, no, mako-corrupt yan, no, in time, and it is happening now, no, nangyayari yan ngayon. No? Napakarami mga false teachers na lumalabas, mga false prophets, no, na naglalabasan, no, na kung ano-anong tinuturo, no. Si Jesus mismo, no, winarn niya yung mga tao, no. Sabi niya dun sa Matthew 24 verse 11, "Then many false prophets will rise up and deceive many." No? Magkakaroon ng mga false prophets, magkakaroon ng mga tao na magtuturo ng kung ano-ano mga bagay na hindi naaayon sa salita. So ano ang kailangan natin gawin? Paano natin mapoprotektahan ang sarili natin against, no, dito sa mga false prophets na to at sa mga maling katuruan na to? No, as we've mentioned before, no, ang isang teller sa bangko, paano sila tinuturuan kung paano, no, ma-identify kung counterfeit ang pera, no, kung peke ang pera. Paano ginagawa sa kanila? Tinuturo ba sa kanila kung ano yung mali doon sa pera na yon? Hindi. Diba? Kasi kung ituturo sa kanila yung kung ano yung mali, diba, yung tagagawa ng counterfeit, no, the devil, no, tagagawa ng counterfeit, mag-iimbento yan ng panibagong way para, diba, mapeke yung pera na yon. Diba? Ano ang itinuturo, no, doon sa mga teller? Ang tinuturo sa kanila, ano ba ang itsura ng tunay na pera? So, ibig sabihin niyan, tayo, kailangan natin malaman ano ba talaga ang katotohanan. Ano ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, kailangan natin pag-aralan ang salita ng Diyos. Kailangan natin basahin, no, ang salita ng Diyos. Kailangan natin makinig sa katotohanan na sinasabi ng salita. Diba? Para maprotektahan tayo sa mga kamalian, no, sa mga maling katuruan. So, it's a warning. No, yung parable na yan, no, maaari din siya maging warning para sa atin. Diba? Na hindi tayo basta-basta sumusunod kung kani-kanino. Diba? Meron biglang magsasabi, ako si Jesus. Diba? I am the appointed, no, Son of God.
kung hindi mo binasa ang salita, di ba? Maniniwala ka sa kanyang sa kanyang pananalita, sa kanyang mga sinasabi. Kasi kumukuha siya ng mga salita na galing sa Biblia. Pero, di ba? Mali yung kanyang sinasabi. Sapagkat iisa lamang ang anak ng Diyos. Number 5, it is also a call to change, ng pagbabago. Sa bawat stage nitong mustard seed na ito, kapag itinanim mo, yung libadura, kapag inilagay mo sa doon sa masa ng tinapay, nagbabago yan. Unti-unting lumalago, unti-unting lumalaki, unti-unting nagkakaroon ng ugat, unti-unting nagkakaroon ng mga ng mga branches, unti-unti nagkakaroon ng mga dahon, unti-unti nagkakaroon ng bulaklak, unti-unti nagkakaroon ng mga bunga. Merong pagbabagong nangyayari. There will always be changes. And ganun din sa atin. Yung pananampalataya natin, magkakaroon niya ng pagbabago, magkakaroon ng pagbabago sa buhay natin. Diba? Binabago yung mga pagkakamali natin, binabago yung mga nakasanayan natin. Na akala natin, okay lang naman magsinungaling. Okay lang naman magnakaw. Diba? Minsan, may nabasa ako, yung mga nagnanakaw daw, yun dun sa mga depressed areas. Yung mga talagang mga squatter areas, yung mga mahirap. Alam nyo ba na akala nila tama yung ginagawa nila? Akala nila tama yung ginagawa nila. Bakit? Kasi kailangan nilang mabuhay. Kailangan nilang mag-survive sa mundong ito. Kung wala silang ibang pagkakakitaan, diba? May karapatan silang kumuha ng mga bagay na hindi kanila. Pero kapag nakilala natin ang Diyos, unting-unti binabago ng Diyos ang ating mga buhay. Unti-unting ipinapakita sa atin ano ang katotohanan. Ano ang tama at ano ang mali. Diba? Kaya nga ang daming nag-oppose kay Kristo nung dumating siya dito sa mundong ito. Especially yung mga religious leaders. Diba? Kasi ipinakita niya kung ano yung mga mali. Pinakita niya sa kanila, ano ba ang totoo? Yun yung so magkakaroon ng pagbabago. It is a call, to change, pagbabago, sa ating buhay, Kailangan magkaroon ng pagbabago para ma-transform, itong mundong ito. And lastly, these parables is also a call, to take action. Kailangan nating gumalaw. Hindi tayo pwedeng nakaupo lang dito parati. Hindi pwedeng parati lang tayo nakikinig tanggap ng salita ng Diyos. Tanggap ng pagpapala. Diba? Hindi pwede ang isang tao kumain ng kumain, pero hindi ka lalabas, hindi ka maglalakad, hindi ka mag-exercise. Anong mangyayari sa'yo? Diba? Magkakasakit ka. Magkaka-high blood ka. Maiimpatso ka. Diba? Ang dami na sinasabi ni Gina. Diba? Yun yung it is a call to take action. Kailangan nating, kailangan meron tayong gawin. Kapag itinanim yan sa puso natin, kailangan meron tayong gawin. Small seeds of action. Diba? It doesn't matter kung gaano kalaki o gaano kaliit yung gagawin natin. Small acts of kindness. Naglalakad ka, may nakita ka, na ang dami-daming dala. Pwede mo siyang tulungan. Diba? Pwede kang tumulong. Diba? Merong nangangailangan ng panalangin. Do not hesitate. Diba? Huwag ka mag-alinlangan. Diba? Huwag ka huwag mong isipin na nakakahiya. Diba? Minsan nahihiya tayo na, diba? Ipanalangin ng isang tao. Diba? Kahit alam natin kailangan niya ng panalangin. Kaya ipanalangin natin. Pag sinabi niyang wag, di wag. Diba? But you took action. Diba? Kung nakakita tayo ng tao na nangangailangan ng encouragement, down na down siya, nadidepress siya, diba? Encourage. Diba? Small
Steps, small actions, maliliit na mga bagay. Diba? Acts of kindness, acts of love. Diba? Kailangan ng tulong. Diba? Ng isang tao, tulungan natin. Sinasabi nga natin, baby steps of faith. Diba? Pero tandaan natin, itong mga maliliit na steps na to, palalaguin yan ng Diyos. Palalaguin yan ng ating Diyos. Kailangan nating magtanim. Ang isang puno, no, ang isang mustard plant, no, kapag itinanim mo yan, anong nangyayari? Nagkakaroon niya ng bunga, nagkakaroon niya ng buto. Anong gagawin mo doon sa buto na yun? Itatanim mo ulit. Diba? Para saan? Para dumami yung mustard plant. Para saan? Para mas maraming makinabang. Diba? Para mas maraming maabot. Para mas maraming makakilala sa Panginoon. Para mas maraming maligtas. Para mas maraming gumagawa, no, ng katotohanan at ng tama. Sa Matthew 17, no, verse 20, it is another verse, no, that Jesus used the mustard seed as reference. So ginamit niya rin yung mustard seed. Hindi lang dun sa hindi lang sa Matthew 13 niya ginamit yan. Ginamit niya yan din dito sa Matthew 17. No, and sabi niya doon, for truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, kung meron kang pananampalataya na sinlaki, no, ng buto ng mustasa, you will say to the mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Alang magiging imposible, no, para sa atin. Kung ang Matthew 13, verse 31 to 32 is a call to faith, no, tinatawag tayo sa ating pananampalataya, ang Matthew 17, verse 20 is a call to action. No? Hindi pwedeng faith lang ang pinanghahawakan natin. Diba? Kailangan meron tayong gagawin. Diba? Sabi nga sa Biblia, diba, paano malalaman yung ating pananampalataya? No? Ang pananampalataya natin, makikilala yan sa pamamagitan ng ating gawa. Pag wala tayong ginagawa, ibig sabihin wala rin tayong pananampalataya. O mahina yung pananampalataya natin. We are called to take action, no, based on our faith. Base sa pananampalataya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, kailangan tayong gumalaw. Diba? Linagay yan sa puso natin, no? Tinanim yan yung mustard seed sa ating mga puso, no? At kapag lumago yan, itanim natin, no, sa puso ng ibang mga tao. We need to take action. Kailangan natin gumalaw. No? Kailangan natin gumawa ng mabuti. Kailangan natin ipakilala sa mga tao. Share the word. Share the good news to other people. At doon magsisimula ang pagbabago dito sa mundong ito. Diba? Sino minsan na nagrereklamo, diba, sa lahat ng mga, diba, hindi magagandang nangyayari dito sa mundong ito? Sino yung nagrereklamo sa mga corrupt nating mga officials, no, government officials? Diba? Halos lahat tayo, nagrereklamo tayo. Diba? Basa lang kayo ng Facebook, dami nyo mababasa dun. No? Minsan nga, maiinis lang kayo sa kababasa ninyo. Diba? Pero basa pa rin tayo ng basa. Ang dami natin reklamo. Diba? Paano yun mababago? Diba? Magsisimula yan sa atin. Diba? Huwag tayong magturo. Diba? Bahala si Jimmy dun. Sa atin nagsisimula. Kailangan magsimula yung pagbabago na yan. So in conclusion, no, the promise is that together, no, our steps of faith and action, no, will ripple out into our faith community and beyond. Yung action na ginagawa natin, yung steps, no, na ginagawa natin, yung faith, no, na itinatanim natin sa puso ng ibang mga tao, di ba? May ripple effect yan. Alam niyo yung bato, no, na binato niyo sa tubig, di ba? Tapos parang may bilog siya na, no, kumakalat. Parang ganun ang epekto, no,
ng mga buto, mustard seed na itinatanim natin. No? Naaapektuhan niya yung kanyang nasa paligid. So parang ganun tayo, nung itinanim yan sa ating puso, dapat may ripple effect yan. No? No, nagkakaroon tayo no, ng epekto doon sa mga taong nasa paligid natin. Dapat no, yung mga tao na nandoon sa tahanan natin, sabi nga nung yung isang jailer no nakatakas itong sila no nakakulong kasi sila Pablo, no, sila Paul, no, at yung iba niyang mga kasama. Nung biglang lumindol, no, kumanta sila, 'di ba? Lumindol, nakawala sila, no? Naputol yung kanilang mga chains, nagbukasan yung kanilang mga selda, nakalabas sila, 'di ba? Tapos nakita nung bantay, no, na nakatakas lahat ng mga prisoner, no, papatayin niya yung sarili niya. No, magsusuicide na siya kasi alam niya yun din ang gagawin sa kanya, 'di ba? Papatayin din siya dahil no, sa kanyang pagbabantay nakatakas lahat ng mga pero sabi ni Pablo sa kanya, wag mo, 'di ba? Wag mo saktan yung sarili mo, nandito pa kaming lahat. Hindi kami umaalis. Tapos tinanong nitong guard na to, sabi niya, anong kailangan kong gawin para maligtas? Ang sabi ni Pablo sa kanya, maniwala ka, manampalataya ka sa ating Panginoon Hesus. At maliligtas ka, no? Hindi lang yun, no? Sabi niya, maliligtas ka kasama, no, ang iyong pamilya. You and your household. Diba? Ibig sabihin, kapag tinanim ng Diyos yung pananampalataya sa ating puso, meron niyang instant na effect, no? Ito sa mga tao na nasa paligid natin. Diba? Palago yan ng palago. Merong ripple effect yan. No? Sa mga tao na nasa paligid natin. Sa mga tao sa ating tahanan, tao sa ating mga pinagtatrabahuan, tao no, doon sa ating mga eskwelahan, sa ating community. Diba? Merong effect yan. And our invitation this morning, no, our invitation is for all of us, no, to take a small step of faith. Take a small step of faith. Humakbang tayo. No, gumalaw tayo, gumawa tayo, no? Pray for someone, no? Ipanalangin natin, no? Ang isang tao na nangangailangan ng panalangin, mag-offer tayo ng tulong natin sa mga tao na nakikita natin na kailangan ng tulong. 'Di ba? Magbigay tayo. No? Magbigay tayo ng tulong, no, sa mga nangangailangan. No? Encourage natin yung mga, 'di ba, nangangailangan ng encouragement. No? And when we turn these small steps of faith into action, kapag itong pananampalataya na ito, sinamahan natin ng ating gawa, palalaguin yan ng ating Diyos. God will make it grow. Tandaan natin, we need to serve. Diba? Yun yung importante dun sa natin. No? Yung faith natin, no, calls us to serve one another in love. No? Magsilbi tayo, no, sa ating kapwa at palalaguin yan ng ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Can I invite everyone to please stand? No, maaari po tayong tumayo. Tayo po'y manalangin.